Oo, okay. Niligpit ko ang cake. Halika, itaas natin ang isang baso upang batiin si Tuyan sa kanyang bago matagumpay at magandang kaarawan. Anong mali? Okay ka lang ba? Sobrang sakit ng tiyan ko. Malamang masakit ang tiyan. Anong meron? Halika na baby, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Mahimbing itong natutulog. Minado akong mabisa talaga ang gamot mo. Pero natatakot ako na parang medyo mabigat. Pantaba ito sa buhay. Okay lang ngayon na ang oras para sa atin. Asawa ko, nasan ka? Matagal-tagal na rin nung huli kitang nakita. Ano, okay na ba ang buhay pamilya ngayon? Kumusta kayo ng asawa mo? Mr. Men, nakilala kita ngayon at gusto kong hilingin sa iyo na tulungan mo ako sa isang bagay. Dati matigas ang ulo ko at hindi nakikinig sa mga magulang ko. Sinusubukan kong pakasalan siya. Soon ako na ang magsisisi. Wala na akong lakas ng loob na makipagkita sa lahat. Ikaw na lang ang natitira. Mangyaring tulungan ako. Ganon ba siya kalala? May sasabihin ako sa'yo. Totoo ba yon? Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Sana bangungot din ito, ngunit hindi ito isang panaginip. Buong araw na yon, hindi ako makatulog. Napapikit na lang ako, and that's the image. Dapat lumitaw sa iyong ulo. Sigurado ka bang gusto mong gawin iyon? Isang tawang matalik kong kaibigan, isa ang asawa ko, ngunit ginawa nila iyon sa akin. Wala akong pakialam, kailangan kong maghiganti sa kanila. Mr. Men, tulungan mo ako? Okay, tutulungan kita. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Bumalik ka na ba? Hintayin mo ako ng tuluyan. Bakit late ka bumalik? Matagal na akong nasa bahay, naghihintay sa'yo. Talaga hindi ko alam. Akala ko sa pag-uwi ko mamaya mas maraming oras kayong magkakasama. Ano bang sinasabi mo? Bakit kami ng asawa mo? Well, paano nangyari yon? Baka narinig mo na naman ang usapan ng mga kapitbahay. Kalokohan ang usapan nila. Huwag maniwala sa sinasabi nila. Lahat sila nagsisinungaling. Hahawakan ko silang lahat. Nagbibiro lang ako. Tignan nyo kayong dalawa. Hoy, bakit ang malupit mong biro? Gulat na gulat. Late ako nakauwi ngayon dahil busy ako sa pagre-research nitong case. Kalahating taon ko na itong nire-research. Sa kasalukuyan ng stock ay napakataas. Ito ay isang malaking pagkakataon. Talaga. Ito ay totoo. Kaya sinabi ko sa inyong dalawa, pero sayang naman, hindi ko sinasadyang naubos lahat ng pera namin ng asawa ko, pero ayaw kong palampasin ang pagkakataong ito. Ako wala akong pera. O kaya, mayroon akong ideyang to o maaari tayong humiram ng pera ngayon. Pagkatapos mamuhunan, magkakaroon ka ng tubo. Maraming tubo, wag kang mag-alala. Noong panahong iyon, ibinenta namin ito para makakuha ng pera pambayad sa utang. May pera lang at wala kang gagawin. Pagkatapos, pumirma kayong dalawa dito. Ako ang kukuha ng utang. Lahat tayo ay magdiwang. Ang interest ay tumaas ng 4 na beses na mayaman kami. Ang iyong asawa ay talagang may talento. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong talento. Sino ang tumatawag niyan? Balak ko din tawagan tong lalaking to. Ano? Paano ba naman kasi nagkaganyan? Anong nangyayari? Patay? Wala na lahat. Nawala ano? Sabi ko hindi mo naintindihan. Yan ay isang scam company. Niloloko nila lahat ng pera. Na-scam kami ng pera. Maging... Paano mo nalaman ang lahat ng yon? Ito ay walang silbi. Tanga. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Dahil sa'yo, naloko ang lahat.
Sino ka ba? Bakit bigla siyang pumasok sa bahay ko? Magpapakilala, ako ay isang pinagkakautangan. Kayo ay dapat magbayad ng pera. Pero ano, wala akong maintindihan. Wala akong nakuhang pera, hindi ko maintindihan. Tama, wala tayong alam. Hindi kami magkarelasyon. Nanghiram kasi siya ng pera. Ngunit sa mga dokumento ang mga pirma ay mula sa dalawang tao. Tumigil ka. Mahina kayong magsalita, huwag mag-aksaya ng oras. Ang utang ay malinaw na nakasaad. Ngayon magbayad o hayaan mo akong hawakan ito. Huwag kang ganyan. Huwag mong patulan ng asawa ko, hayaan akong mag-isip ng paraan. May mga papeles sa bahay. Dalhin mo sa kanya ang mga pesa, ang mga papayapapawabal. Wala akong pera, patawarin mo sana ako. Walang pera, tapos magkakaroon ng sugat itong magandang mukha. Siguradong masasaktan ito ng husto. Wala talaga akong pera. Ano ang inaalala mo kung wala kang pera? Okay lang na magbayad gamit ang ibang bagay. Kung hindi ka tututol kung gayon, Anong ginagawa mo? Hindi ko alam na ganon pala siyang klaseng tao. Ang ganitong kahambugan at kabastusan. Handa nang matulog sa ibang lalaki. kaya babayaran mo ang utang ko. Mali ba ang narinig ko nang sinundan siya nito may kinalaman ito sa kanya at nagalit siya? Hindi ko naintindihan. Pinakinggan muna ng asawa ko ang paliwanag. Ano ito? Ano pagkakamali? Hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin? Ano ito? Ano ito? Tumingin ka? Ngunit hindi mo alam. Simula ngayon, magiging akin na ang bahay na ito. Kailan ito nangyari? Kamakailan lang. Sa mismong kaarawan ko, buti na lang nagising ako sa oras. Kaya naman nasaksihan ko ang ginagawa ninyong dalawa. Asawa, nakikiusap ako na pumunta ka. Nagkamali ako, pasensya na. Pero lahat ng ito ay dahil nasaktan ka niya. Dahil sinabi niya sa kanya na gawin ito. Pero mahal na mahal pa rin kita. Hoy, lalaki ako. Bakit ang duwag mo? Kung wala siya makukuha kita, Tumahimik ka. Hindi kita asawa. At hindi na rin kita kailangang alisin. Kuya! Umalis ka dito, dali. Tumigil ka. Narito ang sertipiko ng diborsyo. Nakapirma na ako. Pipirmahan mo rin ito at isumite sa korte. At ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Makinig ngunit hindi pa rin maintindihan. Umalis ka na dito. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Kung may problema, sabihin mo lang.